Whenever nagsisimula ang season ng Pasko, tila nagkakaroon ng magic. Madilim sakaling to pero kinabukasan punong-puno na bigla ng mga kumikinang-kinang ng Christmas lights. Yung mga hindi kilala yung ninong-ninang nila sa pangkaraniwang araw, biglang natututong magmano. At yung kamag-anak mo nakaaway mo sa lupa, bigla mong makakasalo sa Noche Buena. Nakakabilib yung spirit ng Kapaskuhan. Lahat yan nangyayari dahil kay Jesus. Ano ba yung tunay na essence ng Pasko? Pare pagdiwang niyo ako panganakan ni Jesus. At walang ibang dapat maging sagot kundi yun. Hindi man lahat ng tao kayang i-acknowledge yun. Wala akong pake. Dahil sasabihin ko sa'yo na kahit ano ka, kahit ano man pinapaniwalaan mo, openly ka handang tanggapin ang Diyos. At yan ang gusto ko sa Diyos. Lahat ng gusto mong gawin, hinahayaan ka niya kahit hindi ka pa maniwala sa Kanya. At kung naging someone ka na masyadong matalino yung tingin sa sarili mo, kaya kailangan mo ng ebidensya para maniwala sa Diyos, well, good news. Handa ka pa rin niyang tanggapin. Di mo pa ba naririnig yung salitang repent? Ang paborito kong parte ng Pasko, yung desisyon na tapusin na yung mga away. Kahit ano mangyari, hindi mo matatanggi na may pagpapahalaga pa rin yung mga tao sa araw na yon. Kasi bakit magiging ayaw ng isang tao na magkaroon ng away sa araw na yon? Obvious naman, para masaya yung Pasko. Kailan mo ba narinig na, sige na nga, bati na nga tayo para masaya yung undas? At isang bagay pa, yung mga kaibigan mong hindi naniniwala sa Diyos, mababati mo ng Merry Christmas at babatiin ka rin pabalik out of respect sa relihiyon at tradisyon mo. Yan na yung proof na makapangyarihan ng Diyos. Lahat ng mga positive na mga bagay na yan nagiging posible dahil sa araw na pinagdiriwang natin yung kapanganakan ni Jesus. Paulit-ulit kong sasabihin na ang Pasko ay tungkol kay Jesus. Hindi tungkol sa mga regalo, mga ilaw, mga handa o tungkol sa'yo. Tungkol to kay Jesus. Yung mga magandang pangyayari, bonus na lang yan eh. Epekto ng pagmamahalan na nagsimula kay Jesus ngayong Pasko. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. What if araw-araw Pasko? Magkakapatawaran pa rin kaya tayo? Magbibigayan pa rin kaya tayo? Ang daming bagay na nangyayari sa Pasko lang at ang hirap gawin sa pangkaraniwang araw. At ang daming bagay na ginagawa natin pag Pasko na ikakatuwa ng Diyos kung gagawin natin araw-araw. Naalala ko dati sa simbang gabi. Tradisyon naming mga Katoliko na magsimba ng 9 na gabi pag malapit na yung Pasko. At yung common belief ay pag nakompleto mo daw yung 9 na gabi, pwede kang mag-wish at matutupad yun. Nung immature pa ako, may hiniling ako matapos kong makompleto yun. Nagtataka ako bakit tila wala namang dumadating. Pero di ko naisip na kulang ako sa kilos. Nakulang naman ako sa pagpapahalaga sa Diyos. Ginawa kong tungkol sa akin, tungkol sa wish ko, yung Pasko. When in reality, tungkol naman talaga to kay Jesus. Kaya hindi ka pwedeng humiling lang ng walang kilos. Naririnig niyo po ba talaga ako? Tanong ng isang tao sa Diyos. Lahat naman tayo nagdaan na dyan. Todo dasal, pag-iisip ng tama at ilang mga kilos, pero parang wala pa rin. Ilang taon na pinagdadasal pero hindi pa rin dumadating. Mapapatanong ka na lang ng, dadating pa ba? O naghihintay lang ako sa wala? Dapat na ba ako mawalan ng pag-asa? Ang daming tanong. Pero ang sagot ay yung perfect timing ni Lord. Yung nakikita mong oras kung kailan mo gusto yun, baka iba sa target date ng Diyos. At kinakahiya ko yung sarili ko dati para sa pag-question sa timing ng Diyos. Hilingin mo na lang na huwag ka mapunta sa sitwasyon na nasa maling lugar ka sa maling oras. Dahil pag naniwala at nagtiwala ka sa Diyos, makikita mo na lang yung sarili mo sa tamang lugar at sa tamang oras. At sa Diyos ko nilalagay yung faith ko. Kung susubukan nyo, wala namang mawawala.